Masayang araw, mga heyo-henyo at heyo-henya. Ito pa rin ang inyong paboritong tambayan na magbibigay sa inyo ng mga bago at masayang karanasan, karunungan at kaalaman sa pag-aaral ng heograpiya, kasaysayan, kabihasnan, kultura at lipunan ng Asya. At welcome back sa AP Pinasayahan! Ako si Sir Leo Angeles, ang inyong guro, kaibigan at kalakbay-aral o tour guide para sa ating exciting and happy adventures. Siyempre, makakasama pa rin natin si Kuya Jeyo at Ate Pia. Kaway-kaway naman dyan! Kumusta, Asianatics? Sana lahat tayo ay okay para lahat alright. Sa pagpapatuloy ng AP Pinasaya, maglalaro tayo ng Fast Talk at makakasama natin si Binibining Pilipinas World 2009 at isang commercial model, Miss Marian Umali Lontok. So, Miss Anne, are you ready to do the Fast Talk? Ready? Okay, aso o pusa? Aso. Ibon o isda? Ibon. Hiking or fishing? Hiking. Planting or gardening? Gardening. Yes or no? Ang biodiversity ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba at katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa kalikasan. Yes. Okay, unang salita mo kapag naririnig mo ang desertification. Pagkatuyo ng lupa. Yes! Okay. True or false? Ang patuloy na paglobo ng populasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng suliraning pangkapaligiran. True or false? Very true. Alright! Ang alkalization ay pagtaas ng alkali. Samantala, ang salinization ay lumilitaw ang asin sa lupa. Yes or no? Yes. Okay, city life or barrio life? City. City life. Disyerto o damuhan? Damuhan. Kung ikaw ay pupunta sa isang bansang disyerto, saan ito? To the Sahara Desert. Okay, why? There's something about Africa that is amazing, and that's where I did my competition, remember? Yeah, And I would always want to. Yes, the Miss World 2009. So I want to go Alright. back. Okay. Isang bagay na ayaw mo sa syudad. Pollution and traffic. Okay. World peace or clean environment? Ang hirap niyan, pero din na lang tayo sa clean environment muna. Okay, tama because ng ating topic. Complete this statement. Yes. I am I am Marian Umali Lontok, and let's all help save our planet Earth. Alright, Miss Anne, thank you so much for joining us this afternoon. Mabuhay and God bless. Thank Bye! you. Good news, mga Asianatics! Virgin coconut oil at lagundi, gamot daw sa SARS-CoV-2. Ito ay ihahatid sa atin ni Kuya Jeyo at Ate Pia para sa balita ko. Pakinggan mo, Kuya Jeyo at Ate Pia. Pasok! Tinitingnan ng Department of Science and Technology o DOST ang posibleng lunas sa SARS-CoV-2 ang pag-inom ng virgin coconut oil at lagundi. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, batay sa resulta ng kanilang pag-aaral, nasa 60 to 90% ang epektibo ng virgin coconut oil bilang lunas para sa early stages ng COVID infection.
Anya, natapos na ang clinical trials ng 56 samples or volunteers na mga probable suspects or mild cases ng SARS-CoV-2. Ayon pa kay Secretary de la Peña, lahat sila ay naging mabilis ang kanilang confinement at nakauwi sa kanilang mga tahanan. Samantala, bukod sa virgin coconut oil, pinag-aaralan din ng Department of Science and Technology ang lagundi bilang lunas sa SARS-CoV-2. Nagsimula na rin ang clinical trials para sa 44 na volunteers. 17 rito ay binigyan ng lagundi bilang supplemental treatment sa mga COVID patients na may mild symptoms. Muli, ako si Kuya Cheo at Ate Pia na nagsasabi hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Atin ang ipagpapatuloy ang ikalawang bahagi ng ating kwentuhan tungkol sa mga suliraning pangkapaligiran na ating kinakaharap ng mga bansa sa Asya at ang kalagayang ekolohikal nito. Noong nakaraang episode, ating pinag-usapan ang unang bahagi ng mga suliraning pangkapaligiran na kinakaharap ng mga Asyano. Una nga rito ay ang pagkasira ng lupa na nagbubunsod ng suliranin gaya ng salinization, alkalinization at desertification. Ikalawa, ang mabilis na urbanisasyon sa Asya na nagbibigay ng problema sa kalunsuran tulad ng pagdami ng mga mahihirap, pagtaas ng kaso ng nagkakasakit tulad na lamang ng kaso ng COVID-19 at noise pollution. Ngayon naman, Asianatics, tumungo tayo sa ikatlong suliraning pangkapaligiran na ating nararanasan. Ito nga ay ang pagkawala ng biodiversity. Ang Asya ang may pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. Ang China, India, Thailand, Indonesia at Malaysia ay katatagpuan ng pinakamaraming species ng mga isda, amphibian, reptile at mammal. Ngunit sa kabila nito, ang Asya rin ang nakapagtala ng may pinakamabilis na pagkawala ng biodiversity, bunsod ng mga sumusunod na kadahilanan. Una, patuloy na pagtaas ng populasyon. Ikalawa, walang tigil na pagkuha at paggamit ng mga likas na yaman. Ikatlo, pang-aabuso ng lupa. Ikaapat, pagkakalbo o pagkakasira ng kagubatan o deforestation. Ikalima, polusyon sa kapaligiran. At panghuli, ang introduksyon ng mga species na hindi likas sa isang partikular na rehiyon. Tumungo naman tayo sa susunod na suliraning pangkapaligiran. Ito ay ang polusyon sa hangin. Isa sa pinakamalalang problema ng polusyon sa kapaligiran ng mga bansang Asyano ay ang polusyon sa hangin. Ito ay dahil sa malawakang paggamit ng petrolyo na nagresulta sa sulfur dioxide. Ang sulfur dioxide ay isang uri ng gas na nilalabas mula sa mga power plants at industrial facilities. Na nakadaragdag din ang trapiko sa lumalalang problema sa kontaminasyon ng hangin. Hindi maikakaila na malala ang problemang ito. Ang kontaminasyon ng hangin ay nagdudulot ng tatlong seryosong problema. Ito ay ang acid rain, ozone depletion, at global climate change. Ang global climate change ay tumutukoy sa pagbabago ng pandaigdigan o regional na klima na maaaring magdulot ng likas na pagbabago sa daigdig ng mga gawain ng tao. Karaniwang tinutukoy sa climate change ang pagtaas ng katamtamang temperature or global warming. Ang pagsusunog ng mga fossil fuel tulad ng coal, oil at natural gas sa mga power station
pabrika at mga sasakyan ang paunahing sanhi ng acid rain. Maraming mga chemical naman ang tinatangay ng hangin ang nagdudulot ng labis na pagnipis ng ozone layer. Ang ozone layer ay isang suson ng stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone. Mahalagang pangalagaan ang ozone layer sapagkat ito ang nagpuprotekta sa mga tao, halaman at hayop mula sa masamang epekto ng ultraviolet rays. Ngayon naman, mga Asianatics, pag-uusapan naman natin ang susunod na suliraning pangkapaligiran. Ito ay ang polusyon sa tubig. Ang tubig sa mga dagat at karagatan na nakapaligid sa Asya ay nakakaranas din ng matinding kontaminasyon. Ang mga basura at maruming tubig sa mga industriya ay diretsyong tinatapon sa mga dagat. Dahil agrikultura ang pangunahing gawaing pangkabuhayan ng mga Asyano, hindi maiiwasan ang paggamit ng pesticide ng mga magsasaka. Kadalasan kasi, ang mga latak o residue ng pesticide ay tumutuloy sa mga karagatan na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga yamang dagat. Isang halimbawa nito ay ang red tide. Ang red tide ay resulta ng microscopic na organismo na tinatawag na dinoflagellates na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Nagkakaroon ng kakulangan sa oxygen ang nagiging dahilan upang mamatay ang mga yamang dagat. Samantala, isa pang suliranin na nagbubunsod sa pagkasira ng anyong tubig, partikular na sa ilog, ay ang mine tailing. Ang mine tailing ay tumutukoy ito sa dumi o mga materyales na latak mula sa proseso ng pagmimina at pagsasala mula sa malalaking minahan ng ginto. Mapanganib ang mga ganitong uri ng dumi sapagkat may mga halo itong kemikal na ginagamit sa pagmimina ng ginto. Isa pang problemang kinakaharap ng mga bansa sa Asya ay ang siltation o ang siltasyon. Ang siltation o siltasyon ay ang pagdami at pagdagdag ng mga deposito ng mga banlik o putik na galing sa mga bundok na ang dala na umaagos na tubig sa isang lugar. Ang pagdami ng banlik sa malalim na bahagi ng ilog ay nakakaapekto sa migrasyon ng mga isda. Ang labis na banlik ay nagdudulot din ng pag-init ng temperatura ng tubig na nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Mga heyo-henyo at mga heyo-henya, tumungo naman tayo sa pinakahuling suliraning pangkapaligiran na ating nararanasan. Ito ay ang pagkasira ng kagubatan. Isang napakakritikal na problemang pangkapaligiran na ating kinakaharap ay ang deforestation o tahasang pagkawasak ng kagubatan. Masama ang dulot nito sa natural ecosystem sapagkat ang likas na yaman ng kagubatan ay nababawasan. Pinipiling putulin ang mga punong may ilang libong taon nang nabubuhay sa kagubatan at hindi basta lamang napapalitan sa pamamagitan ng muling pagtatanim. Sa pagkawala ng mga puno, marami ring mga species ng halaman at hayop ang nanganganib dahil nawawalan sila ng natural na tirahan o natural habitat. Ang pagkakalbo ng mga kagubatan ay nagbibigay daan sa iba pang problemang pangkapaligiran tulad ng pagbaha, erosyon ng lupa, pagguho ng lupa, siltasyon at sedimentasyon. Pangunahing sanhi ng problemang ito ay ang commercial na pagkutroso, pagkakaingin, pagpuputol ng puno upang gawing panggatong at pagkasunog ng gubat.
Mga Asianatics, natukoy na natin ang mga pangunahing suliraning pangkapaligiran na ating nararanasan. Ngayon naman, alamin natin bakit mahalaga na mapanatili nating balanse ang ating sistemang ekolohikal. Napakahalagang panatiliin ang ecological balance o ang balansing kalagayang ekolohikal ng Asya. Halimbawa na lamang, ang pagkaubos ng mga puno ay nakakaapekto sa ating ekolohiya o ecosystem, lalo't nawawala ang mga natural na tirahan ng mga iba't ibang uri ng hayop, insekto at halaman. Ang mga elemento tulad ng halaman, hayop, tao, ilog at dagat ay umaasa sa bawat isa upang mabuhay. Isa pang halimbawa nito ay ang mga halaman ay kailangan ng hayop upang mabuhay at kailangan naman ng tao ang hayop at halaman. At upang makasuporta ng buhay, kinakailangang balanse ang ugnayan ng bawat elemento. At kung masisira ang isang bahagi nito, hindi maglalaon ay susunod na ang iba pang bahagi at tuluyang masisira. Kung magkagayon, maglalaho rin ang buhay sa isang ekosistema at kapag nangyari ito ay magbubunsod ng kapahamakan ng mga tao. Mga Asianatics, inaasahan ko na naunawaan ninyo ang ating naging talakayan at bilang isang mapagmalasakit na Asyano at mapanuring mag-aaral ng araling panlipunan. Maaari ka bang magbigay ng iyong sariling paraan upang mapanatili mong balanse ang ating sistemang ekolohikal? Sisimulan ko, pero tatapusin mo, promise! Halimbawa nito, kapag kayo ay namamasyal, ugaliing ilagay ang mga basura sa inyong bulsa o kaya sa loob ng inyong bag. Isa pang simple pero epektibong pamamaraan ay ang pagtitipid sa paggamit ng ating tubig. Kapag kayo ay nagtutoothbrush, gumamit ng baso para hindi masayang ang ating tubig. Ito ay ilan lamang sa mga simpleng pamamaraan upang maingatan, maprotektahan at maalagaan ang ating kapaligiran. Walang ibang magmamalasakit at magmamahal sa ating kalikasan kung hindi tayo lang. Umaasa ako, pagkatapos ninyong manood ng AP Pinasaya, sisimulan na ninyo ang inyong pagsagot ng inyong journal o notebook. Salamat! Oras na para sagutin ang ating huling gawain. Bibigyan kita ng 5 segundo para dito. Ready ka na ba? Para sa unang tanong, marami ang nagkakasakit ng cancer sa balat ng tao. Ano ang dahilan ng ganitong mga pangyayari sa kalusugan ng tao? A. Pagkalat ng basura sa kapaligiran. B. Pagkalason ng mga yamang dagat. C. Pagdumi ng hangin mula sa pabrikang gumagamit ng karbon at langis. Kung ang sagot mo ay letrang C, appear! Magaling! Tama ang sagot mo. Dahil dyan, may sunblock lotion ka! Para sa ikalawang tanong, saan maiugnay ang pagkawala ng maraming uri ng mga hayop, insekto, puno at halaman sa rehiyon ng Asya? A. Pagbabago ng klima at panahon. B. Pagkaubos ng mga likas na yaman. C. Kawalan ng pagpapahalaga ng tao sa buhay at ekolohiya. Kung ang napili mong sagot ay letrang C, thumbs up! Appear!
Mahusay! Tama ang sagot mo! Dahil dyan, may free goldfish ka! Para sa panghuling tanong, ano ang maaaring mangyari kung hindi balanse ang sistemang ekolohikal ng isang bansa? A. Kapahamakan ng tao. B. Kahirapan sa buhay ng tao. C. Masisira ang mga iba't ibang species. Kung ang sagot mo ay letrang A, appear! Appear! Good job! Check na check ang sagot mo. Dahil dyan, may free parrot ka. Para sa karagdagang kaalaman at impormasyon, visit and follow my Facebook page at AB Pinasaya! At para sa mga hindi nakapanood, maaari kayong pumunta sa DepEd TV official YouTube channel. Mga Asianatics, tapos na naman ang ating kwentuhan ng mga bagong kaalaman at karunungan. Pero bago ako magpaalam, magpapakita ako sa inyo ng mga larawan at subukan ninyong sabihin kung sino sila. Para sa unang larawan. Mahusay! Tama! Sila ay mga igurot. Para sa ikalawang larawan. Tumpak! Sila nga ay mga badyaw. Para sa huling larawan. Magaling! Sila nga ay mga mangyan. Sa inyong palagay, sino sila? Kung ang sagot mo ay mga grupong etno-linguistiko, aba, mahusay! Appear! Appear! Thumbs up! Yan ang ating pag-uusapan sa susunod na episode ng AP Pinasaya! Basta't lagi ninyong tatandaan, ang pag-aaral ng Asya ay mahalaga at masaya. Kaya ugaliing tumutok at manood sa susunod na episode ng AP Pinasaya na laging magbibigay sa inyo ng ngiti, saya, ligaya at pag-asa. Ako si Sir Leo Angeles na nagsasabing mag-aral ng kasaysayan upang saysay ng mga salaysay ay ating matutuhan. AP ay pinasaya.